Hello everyone! Good day, it's me again, I'm Sean, and for today's video, magta-tarot reading na naman tayo para sa mga paborito kong mga signs. And yung sign na pinaka-paborito ko din talagang gawa ng mga video na ganito is yung Virgo. So, ita-tarot reading natin kung ano yung mga main energies ng mga Virgo ngayong month, March, and next month, April. So, titignan natin kung ano yung mga main energies na meron sila. So, kung ano yung mga present na energies na um, meron sila ngayong March and next month, April. So, patalastas lang guys, sa mga nagtatanong po, yung mga tao kasi na nagre-request ng mga personal reading, ilalagay ko na lang po yung Facebook ko dito sa screen natin. And yung mga sa description box, ilalagay ko na lang din yung link and yung description kung paano po nag-work yung reading. Kung hindi man ako makapag-reply agad, wait nyo na lang po ako mag-reply. Okay, so let's get started sa pagre-read para sa mga Virgo ngayong 2024, March and April. Titignan natin yung mga main energies ng mga Virgo. Universe, ano yung mga energies na present kay Virgo ngayong month ng March and next month, April? Okay, so meron ditong The Magician. Universe, ano pa yung mga present na energies kay Virgo? So, dito sa Magician kasi, una sa lahat, gusto ko lang i-highlight. Mga Virgo sa Magician, parang, eto kasi Magician, kung mapapansin nyo, hawak niya lahat. Meron siyang wand, meron siyang sword, meron siyang cups, meron din siyang pentacles, and may infinity signs or infinity symbols sa kanyang head, which means having this peace of mind. So, sa mga Virgo dyan, ngayong March hanggang April, magkakaroon kayo ng peace of mind kasi very stable and very balanced yung life ninyo this month and next month. So, napakaganda nun. Generally, maswerte kayo sa mga month na ito, next month and this month kasi lahat ng mga projects na gagawin ninyo ay parang sumasang-ayon talaga yung tadhana. Kung single ka and gusto magkaroon ng karelasyon mga Virgo, maging maswerte din kayo kasi feeling ninyo parang tinutulungan kayo ng universe para magkaroon ng magandang relasyon, magandang pakikipagrelasyon sa iba't ibang klase ng tao. So, depende kasi yan sa mga tao. Siyempre sa Virgo, hindi naman tayo lahat-lahat parehas ng natal chart or birth chart. Kung Virgo ka, kung ang sun sign mo ay Virgo, magandang month ito para sa iyo and hanggang next month. So, magiging magical lang inyong month ng March and April, mga Virgo. Ano pa yung mga present na energy sa kanila, universe? Ano pa mga present na energy? Okay? Temperance. So, dito sa card na ito, sa Temperance, nakikita ko na ano, napaka, alam niyo, napaka-patient ninyong tao. Kumbaga, you're working patiently, you are not, tawag dito, you are not forcing yourself to ng work hard. Kumbaga, parang hindi kayo nahihirapan kasi nga, you move effortlessly. Lahat ng mga ginagawa mo is para talaga sa'yo. Yun yung nakikita ko sa card na to. Kumbaga, divinely guided kayo. Yung mga ginagawa ninyo is, kahit na yung patamad-tamad lang kayo, ganun, pero divinely guided yun. Yung mga ginagawa ninyong act, yung ginagawa ninyong move, divinely guided yun. Para din yun sa growth ninyo. And napakagandang card na. Napakaganda ng mga card na to. And very patient kayo, yung feeling na hindi naman kayo nagmamadali. Alam niyo yun, yung parang hinahayaan niyo lang talaga ang panahon, ang araw na ina-enjoy niyo lang talaga. Okay? Hindi naman mawawala yung mga problems, no? Nakikita ko naman dito. Pero kayo kasi, mga Virgo ngayong month and next month, parang ina-enjoy niyo lang talaga. Nagkakaroon kayo ng patience inside na, okay, lahat ng mangyayari, kung para sa akin talaga, mga ganun bang motto. Yun yung mga nakikita ko para sa mga Virgo. So, napakaganda. Wait lang. Mag-ano muna tayo, mag-coffee tayo. So, yun yung mga nakikita kong energy. Ang ganda ng reading na para sa mga Virgo. Ano pa universe sa mga present na energy sa mga Virgo this month, March, and next month, April 2024? So, dalawang lumabas na card. Merong the Judgment card. So, mamaya, titingnan natin kung ano yung deeper meaning ng the Judgment card.
and Knight of Pentacles. Dito sa Knight of Pentacles, nararamdaman ko ang flow ng pera sa inyo. Ngayon, mga Virgo, ngayong month ng March and next month, April, feeling ko magkakaroon kayo ng another source of income or kung hindi naman, mas mapropromote kayo sa work. Basta merong kitaan na nagaganap. Kung hindi naman pwedeng magpatay kayo ng business sa yung business na ginagawa ninyo ngayong month, pwede siyang lumago up until next month. Yun yung nakikita ko dito. Dito sa The Judgment card, hindi ako sure, pero titignan natin, tatanungin natin si Universe. Bakit may The Judgment card ang Virgo Universe? Ano ang ibig sabihin nito? So, paki-clarify Universe, anong ibig sabihin natong The Judgment card? Okay. So, ang clarified message na itong The Judgment card sa ating reading, mga Virgo, is first, meron tayong Nine of Cups. So, nakikita ko dito talaga, clarify niya na, yes, maaaring maswerte nga tayo ngayong March and April, pero be careful, hindi porket maswerte ka, hindi ka nagagalaw para, alam mo yun, yung parang hindi ka nagagalaw para sa sarili mo, hindi ka na magta-take ng action kasi nga iniisip mong maswerte ka, so hinahayaan mo na lang talaga ang tadhana, ang panahon na gumalaw para sa iyo. Pero no, wag ganun ang mindset natin. Dito nakikita ko sa The Judgment card, kahit na maswerte ka, kung hindi ka gumagalaw, kung hindi ka hindi ka gumagawa ng act para sa mga gusto mo sa buhay, hindi mo ma-achieve yun, hindi mo makukuha yun. Yun yung pinaka nakikita kong message dito. Plus, dito sa The Judgment card, nakikita ko dito na okay lang magpahinga minsan and okay lang na i-take yung time para sa sarili ninyo para mag-rest. Pero, be intuitive, okay? Kung nafe-feel ninyo na kailangan nyo ng mag-move, kung kailangan nyo ng, alam mo yon, gumawa ng action, gawin nyo na yung action. Kumbaga, huwag kayong patamad-tamad kasi minsan, parang nafe-feel ko sa mga Virgo, dahil nga ganun na yung nangyayari, parang magkakaroon na sila ng feeling na, okay, parang tinatamad always. Pero don't worry, kapag nafe-feel nyo na parang gusto nyo ng progress sa inyong buhay, go. I-pursue ninyo kasi merong the high priestess dito. Very intuitive yung card na to. Kumbaga, pag naramdaman ninyo, pag sinabi ng heart ninyo, hindi siya nagkakamali, hindi nagkakamali yung intuition ninyo, gawin nyo na. Okay? And wag nyo din kakalimutan to. Wag nyo din kakalimutan maging masaya, okay? Magpakasaya, mag-celebrate, ganyan. Wag puro work. So, yun nga, nakikita ko dito may celebration. Huwag niyong kakalimutan celebration. Balance is the key, the magician, okay? Lahat nasa kanya. Dapat may balance ka din. From your emotions, from your money, from your intuition, and from your, yung parang feeling na kailangan mo magliwaliw sometimes. Kailangan may balance yun lahat. Balansein mo lahat, mga Virgo. Hindi porket maswerte ka, puro ka na lang nagre-rely sa iba, ganyan, hindi pwede yun. Dapat balance talaga lahat. Okay? Yun lang yung masasabi ko sa reading na to. Napakaganda, Virgo. Ang lagi nyo lang tatandaan is balance talaga. To have an equally distributed energy sa mga aspeto ng buhay mo na talagang importante sa'yo. Tulad na lang neto, kunwari, kung isa kang Virgo and mahilig ka or ang priority mo sa buhay is your family, your family, your career, and your family, career, and your, kunwari lang to ha, family, career, and your pets. So, kailangan mong balansin. Hindi pwede mag-focus ka lang sa mga pets mo kasi yung dalawang aspect na to, yung career at family, pwede mong hindi mo bigyan ng time and pwedeng hindi na sila mag-grow. Parang sa plant, okay? Pag yung plant, hindi mo na nadidiligan yung alaga mong halaman na gusto mo, di ba? Pag hindi mo na nadidiligan, wala na, namamatay na. So, ganun yon. Kailangan ma-equally distribute yung energy mo. Kailangan magaling ka. Pero alam nyo, fun fact, ang mga Virgo magaling talaga yan, lalo na sa pagmamanage, sa analytical thinking, ganyan. Madali ng mga Virgo, so kayang-kaya nila yan. Yun lang yung pinaka nakukuha kong message dito. Otherwise, kung kayo ay single ng mga Virgo ngayong month hanggang next month, kung yun talaman ang gusto nyong i-pursue, I think malaki yung chance na magkakaroon kayo ng magandang karelasyon ngayong buwan hanggang next month, April. Yun yung mga nakikita ko sa Virgo. Lahat ng mga pwede nyong umpisahan, na gusto nyong umpisahan pala ng mga career, hobbies, at kung ano-ano pa, mga side hustles or sidelines ng mga works,
ganyan. Very magandang simulan ngayong month and hanggang next month. Yun yung mga nakikita ko, very magandang energies para sa mga Virgo. Wala masyadong wala masyadong distractions, wala masyadong negativity sa kanilang life. Pero lagi nating tatandaan ha, yung equally distributed na natin, yung pag-distribute natin ng ating energy equally sa mga life aspects natin, like, yun nga, kung saan yung mga priorities natin is very important kasi kapag hindi natin naalagaan ang isang bagay, syempre magdi-deteriorate yung bagay na yun. So, yun lang yung advice para sa Virgo ngayong month ng March and April this 2024. Napakagandang reading para sa mga Virgo. By the way, I am a Virgo pala, pero hindi ko plinano to ha. Talagang shuffle ko yung cards, na natuwa lang ako. So, natuwa ako sa reading na to. Kung nanonood ka, nagustuhan mo yung video na to, nakarelate ka, please leave a thumbs up. I-like nyo na rin pala mag-comment kayo down below, okay? Para naman matawa ako kung nakarelate ba talaga kayo sa video na ito. And actually, yun lang naman yung gusto kong sabihin sa inyo mga guys. Makipag-interact kayo sa akin through comments, ganyan, na mag-subscribe kayo kung gusto niyo mag-subscribe kayo. Ma-appreciate ko yun ng sobra. Yun lang naman, maraming salamat sa pakikinig sa akin. I'm again, Sean, and thanks for watching. Bye!